maganda, diba? Sa kabila ng mga pangyayari, talagang pangyayari yan. Huwag kayong magtataka. Sa Bible yan. Amen. So, ang kailangan lang natin talaga, hindi lang kapit. Kasi pag kumapit ka kayo, malalakot ka. Iba yung kapit kayo. Talagang nakawak tayo. Okay, sabi dyan, standing firm in your faith. Yan. Sinabi na yan, no? Standing firm in your faith. Sabihin, parang ganito yan. Paano natin tatayuan ang ating pananampalataya na talagang hindi ka matitilang. Para yung nag-asawa yung lalaki, ay alam ka na, ngayon, saan ko lang? Sabi ko na lang, itatayo ako na talaga ito kasi may pamilya na ako. Amen ba? Kaya lahat ng paraan ay ng effort, trabaho, dahil may pamilya. Standing firm. Amen. Okay, sabi dyan, kanina nga, binasa na natin, no? Doon ako sa Tagalog. Okay. Ayun, binasa natin kanina, no? Ito. Sabi dyan, sinabi ng kasulatan, ang sino ang sumampalataya sa kanya hindi mapapahiya. Kadalasan, ang mundo, papahiya ka rin ka ba? Pero kay Lord, naku, hindi tayo papahiya. Kaya walang pagkakaiba, ang katayuan ng Hudyo at ng hindi. So, Hudyo man at hindi, tayo, mga mananampalataya, mga hindi na mga mananampalataya at hindi sa mga sa atin. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. So, buong mundo niya, ginawa ito ni Jesus para ang lahat na sumampalataya ay may pag-asang maligtas. Pero sabi dito sa verse 14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Sino ba itong Kanya? Ito ba'y bagay? Ito ba'y tao? Sino ba yung Kanya? Si Jesus. Paano naman sila makakapakinig kung walang mangyari mangangaral sa kanila? Sino yung kanila? Tayo, di ba? Okay. At paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Sino itong isinugo? Lakas na naman yun. O, alamati yung ang si Jesus, di ba? Okay. Tulad na nasusulat, o kay gandang pagmasdan, ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Nabasa natin yung baluti ng Diyos, full armor of God. Anong nakalagay doon? Yung shoes na ginamit ay hindi simple. Talagang, kung sa mga sundalo ay talagang, tawag doon, sa sundalo, sa pagpunanyakan, hindi boots eh, bumat shoes. Okay. So, ang mga paa, ang mga nangangaral, ganyan ka galing mangaral ng salita ng Diyos, kasama kasi nila si Jesus. So, gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Sino ba ito? Hindi tayo ng mga mangaral, ng mga pastor, mga nangaral ng salita ng Diyos. Okay. Ngunit hindi lahat ng sumunod sa magandang balita. Ano naman itong magandang balita? Eh, di ba ito yung sinasabi tungkol sa Kanya? Siya yung magandang balita, gaya ng sinulat ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming ibinalita? Ay, ito namang Hudyo, hindi naman naniniwala sa ibinalita nila tungkol kay Jesus, di ba? Kaya, eto tayo, mapalad tayo ng mga Gentiles na tinawag ni Jesus, na ginawa niyang mga, tinagap natin siya, kaya tayo naging Christian.
Joseph ay mga tinawag mo. Ngunit, eto na ang sagot. Sabi sa 16, ngunit hindi lahat ng sumusunod sa magandang balita gaya ng sinulat ni Isaiah. Panginoon, sino ang naniniwala sa amin ibinabalita? So, ang naniniwala lang sa mga ibinabalita, sabi sa verse 17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangarap tungkol kay Jesus. Tayo ay bunga ng pakikinig natin sa mga nangangaral sa atin. Amen? Amen. At kayo ay sumunod. Tayo ay sumunod. Tayo ay sumampalataya. Sumunod. Kahit bumabagyo. Hallelujah. Praise God. Kaya, ito yung pagkakataon natin na talagang hindi natin pwede tigilan yung panalangin. Kasi, meron tayo mga ng araw ng linggo. Amen ba? So, salamat talaga. Very powerful talaga ang prayer. Naririnig ni Lord yan. Okay. So, ito na tayo. Ano ang kahalagahan ng nananatiling nakatayo sa inyong pananampalataya? So, what are the importance of standing firm in your faith? Diba? Pananampalataya. Okay. Spiritual growth. Ito ang isa sa mga mahalaga. Faith can be catalyst for spiritual growth and development, leading you to a deeper understanding of themselves and their relationship with God. Hebrew 11 verse 1. Sabi doon, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Okay, bakit? Alaman mo kung ano itong formula na ito? Ano ito? Sa high school. Ano? Pakilakas? Water. Okay. Tama yan, tama. Yan ang formula na tubig. Ngayon, example ko lang yan. Kasi, hindi pwedeng mag-grow tayo spiritually na walang pananampalataya. Amen. Paano naging ganyan ang tubig? Paano naging ganyan ang formula ng tubig? Kasi, yung H na yan, at saka two molecules, yan ay hydrogen para mabuo ang isang tubig. Pharmacist kasi ako, kaya alam ko yung ano. Tapos, plus, yung H2 plus zero, oxygen, equals water. Amen? So, our spiritual growth is, faith is the catalyst or substance para sa spiritual growth natin. Amen ba? Naunawaan ba? So, ganun po. Hindi pwede tayo mag-grow spiritually kung wala ka namang pananampalataya. Okay. So, spiritual growth is the process of becoming more like Jesus through faith, obedience, reliance on the Holy Spirit. It involves a deepening relationship with God. Malalim, nagre-resulta sa malalim na relasyon sa Panginoon ang ating pananampalataya. Kaya napakahalaga nitong standing firm in your faith. Kasi minsan nanampalataya tayo, pagkatapos dumating ang problema, dumating ang testing, no? Ay, ayaw ko na dyan. So, wala doon yung firm, wala doon yung standing, yung hindi mo talaga tinatayuan ang iyong pananampalataya kay Kristo. Amen? Nakakita ka lang ng isang grupo na nangangaral at nanangako. Eto, may pera dito, may mga pagkain dito, susuportahan kayo. Alam mo na hindi naman si Jesus ang pinanangaralan. Pero dahil sa mga material na bagay, pumayag ka, pumunta ka doon. So, paano ka ngayon lalago? Paano magkaroon ng development o mag-grow ang relationship o maging malalim ang ating relasyon sa Panginoon? Wala. Parang hangin lang yan na, di ba? So, ang kailangan talaga natin ang standing. Tayuan talaga ang pananampalataya natin kahit
involves deepening relationship with God, aligning one's character with Christ. Dati yung kinagandang kanilang patutukan, for example, may sabongero, may model, at kung ano-ano ba. So, asan ang character doon ni Jesus, di ba? Kung wala ka, tama yung illustration, ginawa ni Pastor kanina. Nasaan ang development ng character like Jesus? Wala talaga, di ba? So, we need spiritual growth para ito kasi proseso, hindi lang yan isang araw ang pagkakaroon ng pagiging Jesus, like Jesus Christ. Hindi lang yan isang araw. Araw-araw tayo na sa pagkikipagrelasyon, pananampalataya natin. Nagiging katulad tayo ng ating Panginoon sa karakter. Hindi yung pagiging Diyos. Hindi mo wala tayong karapatan yan. Si Jesus ko. And then, sabi dito, this growth is lifelong journey. Tama nga. It is a process. Amen? It is a lifelong journey of pagbabago, transformation, not just a destination, and is empowered by God's grace. Ito man, empowered tayo ng biyaya ng Panginoon. So, standing firm in faith, meaning, enables believers to withstand, trials. Amen. Dumarating talaga, hindi natin maiwasan yan. Sabi sa Matthew 24 ba yun? Ito ang mangyayari, may baha, may lindol, may suro, at kung ano ba. At yun naman talaga nangyayari na sa buong mundo. Puri ng Diyos ang Pilipinas ay hindi pa nasunog. Pero dahil nga sa nakikita ng Lord ang puso ng maraming mga mananampalataya at tayo ay tinatayuan natin sa kabila ng mga problema, tinatayuan natin ang mga pagsubok na yan, nandoon pa rin tayo sa hirap at ginhawa, si Jesus pa rin ang ating sinasampalatayanan. Amen? Amen. At hindi dapat pinag-aawayan kung wala kang pera. Ayusin, manalangin. Ito gawin natin, mahal. Pero yung wala na akong pera, wala ka ng pera sa limong ako, iwalay na nga tayo, wala ka naman nagagawa. Gawa rin sa tanas yan. Kailangan stand mo ang iyong pananampalataya bilang magulang o bilang tatay, bilang nanay, no? Okay, so ano pa? Withstand trials, eto temptation. Ang temptation, hindi lang yung na-tempt ka doon sa babae. Hindi lang yun. No? Ang temptation, maraming alok yan si Satanas. Amen. Akala mo totoo yung mga inaalok sa iyo ni Satanas. Pero in the end, kapamapakan pala ang iyong resulta ang kahinatnan. Amen. Sabi mo, sige, sumama tayo doon sa isang, doon pala ay kapamakan. Katulad po ng isang case namin sa organization, yung human trafficking. Pero nagiging sa akin ng travel order para makapasok sa ibang bansa. Pagdating sa immigration, na-hold siya. Bakit? Upload siya. Hindi siya buti. Kaya ako pinatawag, matagal-tagal na rin nangyari. Pinatawag ako sa naiiyak ng isang abogado. Eto naman, so, ang babaeng yun, na natin doon, kasi may may trabaho sa Hong Kong, ayan, so ang kaso, hindi siya pinayagan na kasi nakita sa record na meron siya problem. And persecution without wavering. Tapusin mo, sabihin nyo, nakaano pa ako sa alam mo, ginawa ng abogado sa akin, maraming mga hinihingi, maraming tinanong. Pero kung ikaw ay Interpolice Commission, member ka, patatawarin ko yung ginawa mo. Ay, Interpol ako. O, hindi na walang visa yung supposed to na ginawa ng babae. Kasi ako kumuha
travel order mo para makapag-usok siya sa ibang bansa. So, eto na. So, kinikwento ko lang yan kasi maraming temptation talaga na akala mo ikakaayos yung pala ikagapahamang mo. So, anong ibig sabihin? It equips, ito na, ang importance ng standing firm in your faith, it equips individual to face adversity with courage and trust in God's plan, even when circumstances are difficult or unclear, according to scriptural resources. Minsan yung mga problema natin hindi malinaw. Ano ba talaga, Lord, ang gagawin ko? Kasi ito na talaga, Lord. Kaya difficult or unclear. Pero, alam, it equips individuals. Kaya kailangan natin maging firm ang ating pananampalataya sa Panginoon. No wavering. Hindi pula. Pag puti, puti lang. Pag pula, pula lang. Hindi pwede pagsamahin yung puti at saka pula. Kasi makupulong ka. Okay, next. Importance. And yung benefits. Ito may benefits of standing firm in faith. Ano ba yung benefits sa Tagalog? Mga benepisyo. Di ba sa isang katrabaho, ito yung benefits mo. Libreng bigas, buwan-buwan, at kung ano-ano pa. Libreng doktor. No? So, ang benefits naman natin bilang mga mananampalataya na tinatayuan ang pananampalataya kay Lord, number one is protection. Ephesians 6:11, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Di ba sabi sa Ephesians, kung basahin natin yung buko may helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, may yung belt of truth, shoes to share the gospel, yung paa, and then the sword of the Spirit. So, kumpleto tayo niyan, di ba? Sino naniniwala na kumpleto yung uniform mo? Ito ba'y visible or invisible? Pag sinabing visible, nakikita. Pag invisible, hindi nakikita. Pero nakikita ni Satanas. Kaya takot na takot si Satanas. Nalapitan ka. Naka-full battle gear ka. Naka-full uniform tayo. Di ba? May helmet ka. Paano niya sisirain ang isip mo? Paano niya sisirain yung kanyang magsusul? Ay naka-helmet ka. At anong ibig sabihin ng helmet? Di ba? Sa helmet ng mga sundalo, pag tinamaan ng bala, di ba? Tumagtila sila niya. Amen? So naka-full battle gear tayo. Kaya may protection tayo sa ating pagiging sa ating firm o sa ating talagang tinatayuan natin ang ating pananampalataya. Okay. Pangalawa, foundation. Foundation, our faith are planted on foundation that can hold us. Alam mo, yung kasama ko sa opisina, nakatira sila doon sa Olongapo. At yung kanilang mga beaches, may mga beaches na sila. Nang dumating ang, kasi doon sa lugar nila, yung, ano ba yun, yung China ba yun, na ano doon sa lugar yun. Mayroong barko na humahakot ng lupa sa ilalim. Kaya ang nangyayari, nagiging, ano yung lugar nila, ang nangyayari ng mga bagyo, nawasak lahat ng mga cottages ng mga resort doon sa lugar nila. Kaya kawawat talaga. Wala talagang tira, kundi mga skeleton na lang. So, what I mean is, kailangan ang foundation ng ating pananampalataya ay hindi nasisira, hindi natitinag. Amen? Huwag mong gawin na ang foundation mo ay katulad ng naglagay ka ng nagtayo ka ng bahay sa tabi ng buhanginan, pagdating ng alon, tangay.
Amen? Huwag natin gawin yan. Kaya nga, kailangan natin ang pagiging firm sa ating pananampalataya. Dumating man ang bagyo, dumating man ang napakalakas na mga alon sa buhay, kailangan ang pundasyon ng iyong pananampalataya ay hindi matitinag. Tama ka? Kaya, diyan sa lugar ninyo, isang patutuyan na, Lord, hindi ako matitinag kahit na binaba kami dito. Maliban na lang po, anak, lipat kayo doon. Abay, pasalamatan ninyo si Lord, di ba? Kasi mas maganda pa ano. So, eto na. So, pangalawang benefits ay foundation. So, Romans 10:17. Eto na ha. Ano yun? Foundation are planted on foundation that can hold us. Where do we find this foundation? Saan naman nakita yung pundasyon ng pananampalataya? And we find it, ito, in the Word of God. As Christian, ang ating pundasyon ng ating pananampalataya ay nag-develop dahil sa salita ng Diyos in the gospel of Christ in the help of the Holy Spirit. Kaya sabi sa Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Siya yung kanya, siya, diba? Si Christ yun. Number 3 is provision. In Christian, kinupya ko lang ito, kaya gusto ko lang na ilan. In Christian theology, God's provisions refers to the belief that God provides for the physical, emotional, and spiritual needs of believers. So, ang provision na Lord, hindi lang sa material na bagay. Amen. Ang provision, ano ba provision sa Tagalog? Mga provide, mga ibinibigay ng Diyos. Hindi lang material, hindi lang, kundi physically. No? Pag puspos tayo, busog tayo sa salita ng Diyos, physically, malayo ang mga aksidente, malayo ang mga grabing mga ano-ano nangyari. Malayo tayo din kasi physically, we are protected, we are provided because of our firm foundation of our faith. Amen. Okay. Magkatapos na tayo. Because God is loving and caring Father who actively sustains and cares for His followers. Sustain. Ano yung sustain? Tuloy-tuloy, di ba? Sustain and cares for His followers. Sino yung followers? Ay di tayo, no? Both material needs like food and shelter and also intangible blessing. Ito na naman. Ano ba yung intangible at saka tangible? That one is tangible. Ito ay tangible blessing. Nakikita, nahawakan. Pag sinabing intangible, ay hindi ko nakikita yan. Pero sa blessing na Lord, makikita mo na lang ang blessing na Lord na hindi mo makita. Bigla na lang, eto, may blessing ako bigay sa'yo. Eto, wala na sakit. Eto, may provide ang pag-tuition. Eto, nagkaroon ng pag-tuition. Yan ang mga intangible blessing. Amen. Maraming mga intangible blessing. Lalo na spiritually, sa Lord, sustains, cares, for followers, material, emotional, and also intangible blessings. Such as, ang ito, diba, nandoon yung 9 fruits of the Holy Spirit. Ano ba yung 9 fruits? Ano ba? Sabay-sabay, 1, 2, 3. Okay, 9 fruits of the Holy Spirit. So, isa dito sa mga intangible blessing ay sa kabila ng mga pagsubok, mga problema, ng mga difficulty sa buhay, there is peace. There is peace in, ano yun? Ano yun? Hindi ko may kanta yan. There is joy in the
So, very intangible. Kakanta-kanta ka na. Isang puno, sa panahon ng bagyo, bumabalong-balong yung puno dahil sa lakas ng araw. Makita mo yung ibon na doon, nagpapanggal, hindi na lalaglag. Bakit? Kasi may grace siya. Protected siya ng Panginoon. Amen? So, peace, joy, and strength. Okay, ang strength na ito, kung strength ko lang, lamang kapatid, wala na akong strength. Hindi, wala lang. Sa edad kong ito, 74 years old, baka uukod-ukod na talaga ako, baka gagamit na ako ng ungkod. Ha? Kasi kung sarili kong strength. Pero sabi ko kay Lord, dagdagan mo yung aming strength. Yung strength na hiningi ko, yung strength sa'yo, para ako ay patuloy na lumakas. Yan ang formula, mga kapatid. Huwag ka maging negative na patanda na ako, mahina na ako. Ganito, wag! Lord, your strength! Kailangan ko. Amen? Amen. Kaya kahit ako saan pumunta, nagtanong mo sa akin, Ma'am, ilang taon ka na? 74. Hindi ka naman yata mukhang 74. Kasi sabi ko, ang lakas na meron sa akin, lakas na galing kay Lord. At isa pa sa sinasabi ng Bible, ang masayahing puso ay mainam na kagamutan. A merry heart is a good medicine. Sabay ko yan. Amen. So, just claim it. Claim the promises of God. Hallelujah. So, sabi dito, pagdating sa provision, isa sa mga provision na nais namin, sabi dyan, Philippians 4:19, and my God will meet all your needs, your heart, ano ito? Sa'yo talaga ito. Individual talaga ito. According to the riches of His glory in Christ. Tandaan natin, and my God will meet all needs ni Brother Dave, Miss Adrian, your need. Hindi yung all needs. So your needs according to the riches of His glory. So ano sa Tagalog ito? Wala. Hindi pa alam ko Tagalog. So ito na lang. My God will meet all our needs, all your needs, according to His riches. So tandaan natin, ilan lang yan sa benefits, no? Kailangan protected tayo ng Panginoon. Ang foundation natin ay nakaplant talaga sa foundation na manatiling malakas. At ang pangatlo ay provision. God is the great provider. Jehovah Jireh. Okay, hallelujah. So praise God mga kapatid dahil kailangan natin itong mga benefits at alamin na kailangan natin mga pangalamangan ng pag-stand firm natin sa Panginoon. Okay, may last na yata. So, okay. Number 2, benefits of standing firm. Tingnan mo yung benefits ng healing. Natandaan mo yung paralitiko? Diba? Pagdating sa pagpapagaling, sabi doon, since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it, and then lowered the man was lying on. Tingnan mo yung benefits na nananatili ang kanyang pananampalataya kay Kristo. Sino yung nagkaroon ng standing firm ang kanyang pananampalataya? Yung bang paralitiko o yung sa kanya? Nag-lower. Alin ba doon? Ang mayroong matinding kasi paralitiko na yun, wala magagawa. Pero sino ba doon ang mayroong pananampalataya? Yung palakalakas ka naman. Parang hindi kayo. Yung nagdala nung paralitiko at ibinaba yung may sakit. Amen? Hallelujah! Praise God!
When Jesus had entered Capernaum, centurion came to him, asking for help. Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall I come and help him? Verse 8, the centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. So, sino ang mayroong firm foundation of faith dito? Yung pag may sakit na nasa bahay o yung centurion? Hallelujah! At ang sinabi ng centurion, sabihin mo lang, Panginoon, kung ano, grabe ang pananampalataya. Di ba nangyayari din sa atin yan? Lord, siyempre naman kahit hindi naman natin nakikita si Jesus, pero natatawagan natin, Lord, din ko ang healing. Lord, need ko ganito. Lord, need ko pera. Lord, need ko pang tuition at kung ano ba. Nangyayari sa akin yan. Minsan, nililista ko pa yung mga pangangailangan ko. Lord, number 1, eto. Number 2, eto. Alam, papatungan ko yung ang kamay. Lord, itong pangangailangan ko. Alam mo, nangyayari yun. Dahil sa pananampalataya na no huever. Focus lang. Amen? Okay, so yun po yung dapat natin tandaan na mga benepisyo na sa pagiging firm ng ating pananampalataya. Why? Ito lang. The benefits of standing firm in faith. Okay? Number 5 is, bakit nangyayari yung lahat? May provision, may protection, may foundation, may healing, at bakit nagkaroon ng spiritual growth? Bakit may spiritual growth? Ano yung catalyst or yung substance para mabuo ang spiritual growth? Pananampalataya. Amen. So bakit meron ganon? Dahil sa iyo na rin ginawa. Sabi ng Lord, do not fear, for I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you. Surely, I will help you. Mga kapatid, tayuan talaga natin yan. Huwag natin mag-very tayo sa pananampalataya. No. We have to focus. Lord, ako mo talaga yan, Lord. Surely, I will help you. Sino may salita? Di ba si Jesus? Ay, Panginoon, surely I will uphold you with my righteous right hand. Amen? Kasama natin ang Diyos. Amen? Hindi ako matatakot. Hindi ako malulungkot. Dahil kasama natin ang Diyos. Sabi nga, lumaan ka man daw sa ilog, hindi ka malulunod. Lumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunod. Bakit? Kasama natin si Lord. Bakit? May provision, may protection, tsaka ang iyong malaga ang foundation ng ating pananampalataya. So, praise God, hallelujah, tayo ko'y manalangin, nawa ay patuloy natin ito i-apply yung mga salita ng Diyos. Maraming po salamat, Panginoon, sa umaran ito, salamat sa mensahe na kasama ako, Panginoon, na minininsahi ang Panginoon. Although ako ang tumatayo bilang mahayag, pero Panginoon, kasama ako noon na dapat i-apply mo sa aking buhay. Lalo na yung aking mga kapatid na nandito, pagpalaki ko sila, i-bless ko sila, Panginoon, sa anuman mga aspeto ng buhay, temptation, difficulties, trials, Panginoon, ikaw ang aming Diyos, noon ngayon at magpakailanman na hindi na mabago. Salamat, Lord, dahil nakikita mo ang aming firm foundation of faith in you, Lord.